Kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa loob ng maraming taon, isang malaking karangalan para sa akin na tulungan ang mga kababaihan sa kanilang maganda, ngunit komplikadong paglalakbay sa pagtanda ng may kalusugan at kagandahan. Isang tunay na pribilehiyo na maibahagi sa inyo ngayon ang mga kaalaman na tunay na makapagpapayaman sa kalidad ng inyong buhay. Naramdaman nyo na ba na habang lumilipas ang mga taon ang pakiramdam ng koneksyon at pagiging malapit sa inyong relasyon ay tila naglalaho bihira itong mangyari dahil nabawasan na ang pagmamahal? Kadalasan ito ay dahil nagbabago ang ating mga katawan sa mga paraan na maaaring lubos na makaapekto sa kung paano natin nararanasan ang pagiging malapit sa isa't isa. Ang katotohanan, ang nararanasan ng marami sa atin na higit sa isakaduwing na pagkapagod, mababang pagnanasa o pakiramdam na hindi konektado sa sariling sensualidad ay hindi basta-basta na lamang bahagi ng pagtanda na kailangan nating tanggapin. Madalas ito ay sanhi ng isang bagay na mas madaling solusyonan ng mahinang sirkulasyon ng dugo. Kapag humina ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang bahagi ng ating katawan, humihina rin ang ating enerhiya, ang ating pakiramdam at ang ating kumpiyansa. At bagamat maraming opsyon ng nariyan ng ilan, ay may mga side effect na mas gugustuhin nating iwasan. Mayroong natural at mas ligtas na paraan, isang paraan na malamang ay naghihintay lang sa inyong kusina ngayon. Sa ating talakayan ngayon, tutuklasin natin ang makapangyarihan at napatunayan ng siyensya na katotohanan tungkol sa pisat karaniwang prutas na maaaring makatulong ng malaki sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapanumbalik ng pagiging malapit sa inyong buhay. Hindi ito mga kakaiba o mahirap hanaping milagrosong pagkain. Ito ay mga pang-araw-araw na prutas na kilala nyo na sa buong buhay ninyo. Ang kaibahan lang ngayon, maiintindihan ninyo kung paano direkta nitong sinusuportahan ang malusog na mga daluyan ng dugo, nagpapalakas ng nitric oxide, nagpapababa ng presyo ng dugo at tumutulong na muling pag-alabin ang pisikal at emosyonal na pagiging malapit sa inyong partner. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapabuti ng inyong kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong sigla, ng inyong kagalakan at ng sensual na koneksyon na nabubuhay pa rin sa loob ninyo. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay ganap na natural, abot kaya at madaling simulan ngayon. Kaya't huwag po ninyong isipin na huli na ang lahat. Manatili po kayo sa akin dahil ang matututunan ninyo rito ay maaaring magpabago sa kung paano ninyo nararanasan ang inyong katawan, ang inyong relasyon, at ang mga darating pang magagandang taon. Piliin ninyong kumilos ngayon. Ang inyong puso, ang inyong kalusugan, at ang inyong partner ay magpapasalamat sa inyo. Granada at pakwan. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryong prutas lamang, ngunit ayon sa siyensya sila ay pambihira. Ang dalawang ito ay kabilang sa mga pinakamabisang likas na kasangkapan para sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, lalo na para sa atin habang tayo ay tumatanda. Para sa mga kababaihang higit sa 60 taong gulang, ang mahinang sirkulasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng enerhiya at nabawasang pagiging malapit. Ang magandang balita ay nag-aalok ang mga prutas na ito ng natural at masarap na solusyon. Simulan natin sa granada. Kilala sa kanyang makulay at parang hiyas na mga buto, ang granada ay naging simbolo ng pagkamayabong at sigla sa loob ng maraming siglo. Ngayon, pinatutunayan ng modernong siyensya ang sinaunang reputasyon nito. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng katas ng granada ay maaaring makabuluhang magpataas ng antas ng nitric oxide sa katawan. Bakit mahalaga yon? Para sa atin, tinutulungan ng nitric oxide na mag-relax at lumuwag ang ating mga blood vessels o daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga lugar na responsable para sa pisikal na kasiyahan at pagnanasa. Ang resulta ay maaaring maging mas mataas na sensitivity,
mas mabilis na pagtugon at panibagong kumpiyansa sa sariling katawan. Ang pakwan naman sa kabilang banda ay nag-aalok ng isang nakakagulat na benepisyo na iilan lamang ang nakakaalam. Naglalaman ito ng mataas na antas ng isang amino acid na tinatawag na citrulline na ginagawang arginine ng ating katawan, isang mahalagang sangkap para sa paggawa ng nitric oxide. Iminungkahi pa ng pananaliksik na ang epekto ng pakwan sa daloy ng dugo ay maaaring maging lubos na nakakatulong para sa ating vascular system, ngunit walang anumang hindi kanais-nais na side effects. Kapag regular na kinakain, tinutulungan ng pakwan na manatiling relaxed at bukas ang mga daluyan ng dugo na sumusuporta hindi lamang sa pagiging malapit, kundi pati na rin sa ating pangkalahatang kalusugan ng puso bilang mga kababaihan. Kapag pinagsama ang granada at pakwan, ay bumubuo ng isang malakas na kombinasyon. Nagtutulungan sila nang husto ang isa ay direktang nagpapataas ng nitric oxide habang ang isa naman ay nagbibigay ng mga sangkap na kailangan ng ating katawan para mapanatili ito. Kahit na uminom ka ng isang basong katas ng granada sa umaga o mag-enjoy ng ilang hiwa ng pakwan sa isang mainit na hapon, higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa iyong panlasa ang iyong ginagawa. Namumuhunan ka sa mas mahusay na sirkulasyon, mas mabuting kalusugan, at mas masiglang buhay pag-ibig. Ngunit nagsisimula pa lamang tayo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dalawang maliliit na berry na madalas hindi napapansin sa hanay ng mga prutas sa palengke ay maaring maging sikreto sa pagpapanumbalik ng pagiging flexible ng inyong mga daluyan ng dugo at pagbabalik ng sigla sa inyong relasyon? Alamin natin. Blueberries at strawberries. Ang blueberries at strawberries ay maaring mukhang maliliit at matamis. Ngunit ang kanilang epekto sa sirkulasyon at pagiging malapit ay hindi biro. Ang mga makukulay na berry na ito ay mayaman sa mga compound na partikular na tumutulong sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo, kaya't sila ay malalakas na kaalyado para sa sinumang babaeng higit sa santa na naghahanap na maibalik ang sigla, mapabuti ang daloy ng dugo at muling pag-alabin ang magandang koneksyon sa kanilang relasyon. Simulan natin sa blueberries. Madalas itong tawaging superfood dahil ang blueberries ay puno ng anthocyanins, ang natural na pigment na nagbibigay dito ng matingkad na kulay asul. Ngunit higit pa sa magandang kulay ang ginagawa ng anthocyanins. Binabawasan nito ang pamamaga, pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsala at pinapabuti ang paggana ng endothelium, ang panloob na lining ng ating mga daluyan ng dugo. Kapag ang iyong endothelium ay malakas at malusog, mas madali at mas mahusay ang daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na sa mga lugar na mahalaga para sa pisikal na kasiyahan at pagnanasa. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng blueberries ay maaaring magpababa ng panganib sa sakit sa puso at makatulong na mapanatili ang vascular flexibility, dalawang pangunahing salik sa pagpapanatili ng malusog na relasyon habang tayo ay tumatanda. Ang strawberries naman ay nagdaragdag ng sarili nitong malakas na tulong. Dahil mayaman sa vitamina C at ellagic acid, sinusuportahan ng strawberries ang produksyon ng nitric oxide, ang molekule na responsable sa pag-relax at pagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo. Kasabay nito, tumutulong din sila sa pagbuo at pagpapanatili ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa iyong vascular system. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang collagen na humahantong sa hindi na gaanong tumutugon na mga daluyan ng dugo. Tinutulungan ng strawberries na labanan yon. Tinitiyak na ang iyong circulatory system ay nananatiling malambot at mahusay. Ang mas nakatutuwa pa ay ang synergy o pagtutulungan ng dalawang berry na ito. Ang anthocyanins sa blueberries at ang mga compound na sumusuporta sa nitric oxide sa strawberries ay lumilikha ng isang dinamikong pares na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa iyong vascular system.
Nangangahulugan yon ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas maraming enerhiya, at oo, mas mahusay na pagiging malapit. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang mga berry maghintay, hanggang marinig ninyo ang tungkol sa dalawang maliliit at mabalahibong prutas na makakatulong na balansehin ang presyo ng dugo, protektahan ang ating mga maselang na ugat, at maaaring makatulong pa na baligtarin ang proseso ng pagtanda mula sa loob. Tuklasin natin kung ano ang magagawa ng kiwi at pulang ubas para sa inyong katawan at sa inyong relasyon. Kiwi at pulang ubas. Ang kiwi at pulang ubas ay maaaring hindi ang unang mga prutas na maiisip ninyo pagdating sa pagiging malapit at sirkulasyon, ngunit ang dalawang ito ay mga tahimik na bayani na may mga nakakagulat na benepisyo para sa mga kababaihang higit sa 60. Sa katunayan, ang pagdaragdag sa mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isa sa mga pinakasimpleng paraan upang suportahan ang inyong cardiovascular system at muling pag-alabin ang pakiramdam ng pagiging malapit at koneksyon na maaaring naglaho sa paglipas ng panahon. Pag-usapan muna natin ang kiwi. Sa likod ng mabalahibong balat nito ay isang maliwanag na berdeng prutas na puno ng bitamina C, potassium at mga antioxidant. Natuklasan sa isang kahangahangang pag-aaral na ang pagkain lamang ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaring makabuluhang magpababa ng presyo ng dugo. Ito ay mahalaga dahil ang mataas na presyo ng dugo ay nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa ating mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng kanilang paninigas at pagiging hindi gaanong tumutugon, isang bagay na direktang nakakaapekto sa ating enerhiya at sa ating kapasidad para sa pagiging malapit. Hindi lang nagpapababa ng presyo ng dugo ang kiwi, tinutulungan din nitong mag-relax at manatiling flexible ang mga daluyan ng dugo na nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang ang mga pinakamahalaga sa pisikal na pagiging malapit. Ngayon, ibaling naman natin ang ating pansin sa mga pulang ubas. Ang maliliit na hiyas na ito ay mayaman sa resveratrol, isang compound na kinikilala para sa kanyang malakas na anti-aging at mga epektong nagpoprotekta sa puso. Tumutulong ang resveratrol na bawasan ang pamamaga-protektahan laban sa oxidative stress at ipinakita pa na nagtitrigger ito sa pagkumpuni ng mga nasirang lining ng daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-stimulate sa mga endothelial stem cell. Tama po iyon, ang mga pulang ubas ay maaaring aktwal na sumuporta sa kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nitong circulatory system. Para sa atin habang tayo ay tumatanda, nangangahulugan ito hindi lamang ng pag-iingat sa kung anong mayroon ka, kundi posibleng pagbaligtad sa ilan sa mga pinsalang naipon sa paglipas ng panahon. Kapag pinagsama ang kiwi at pulang ubas, ay lumilikha ng isang kombinasyon na nagtataguyod ng mas mababang presyo ng dugo, nagpapabuti ng pagkalastiko sa iyong mga ugat at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon laban sa pagtanda ng vascular system. Ito ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya, isang mas malusog na puso at isang katawan na mas madali at mas ganap na tumutugon kapag ninanais mo ang pagiging malapit. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paglalakbay. Isipin ninyo na pagsamahin ang lutong ng isang mansanas at ang malasutlang yaman ng isang abukado upang palakasin ang inyong mga daluyan ng dugo mula sa loob. Ang susunod na pares sa ating listahan ay maaaring magulat sa inyo sa kanilang malakas na epekto sa pinakamasela na sistema ng inyong katawan. Mansanas at abukado. Ang mansanas at abukado ay maaaring mukhang isang hindi inaasahang kombinasyon, ngunit pagdating sa pagsuporta sa malusog na sirkulasyon at pagiging malapit pagkatapos ng edad 60, sila ay nagtutulungan sa mga makapangyarihang paraan. Ang isa ay malutong matamis at nakakapresko. Ang isa naman ay creamy mayaman at nakakabusog. Kapag pinagsama, binibigyan nila ang inyong katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito
upang protektahan at kumpunihin ang mga daluyan ng dugo na gumaganap ng mahalagang papel sa inyong enerhiya, pagtugon at pisikal na koneksyon. Simulan natin sa mansanas. Ang pang-araw-araw na prutas na ito ay naglalaman ng isang mabisang flavonoid na tinatawag na quercetin na ipinakitang nagpapabuti sa paggana ng endothelium. Tulad ng napag-usapan na natin, ng endothelium ay ang manipis na layer ng mga cell na bumabalot sa iyong mga daluyan ng dugo at kumokontrol kung gaano kadali dumaloy ang dugo sa iyong katawan. Ang isang malusog na endothelium ay nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon, mas mahusay na paghahatid ng oxygen at pinahusay na sensitivity at pagtugon, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga pagdating sa pisikal na pagiging malapit. Ang quercetin ay nagsisilbi ring isang malakas na antioxidant na binabawasan ng pamamaga at oxidative stress na maaaring makapinsala sa iyong mga ugat sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang regular na pagkain ng mansanas ay tumutulong na panatilihing bata, flexible, at handang tumugon ng iyong mga daluyan ng dugo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang abokado. Bagamat technical na isang prutas, ang abokado ay may ibang hatid sa usapang malusog na taba. Sila ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol LDL at magpataas ng mabuting kolesterol HDL na parehong mahalaga para sa ating kalusugan ng puso. Ngunit mayroon pa. Ang mga abokado ay mayaman din sa potassium, isang mineral na tumutulong na i-relax ang mga pader ng daluyan ng dugo at higit pang sumusuporta sa malusog na presyo ng dugo. Ang kombinasyong ito ay ginagawang isang circulation-boosting superstar, ang abokado, lalo na para sa mga kababaihan na naghahanap ng natural na paraan upang mapanatili o mabawi ang sigla. Kapag pinagsama ang mansanas at abokado ay naghahatid ng dobleng benepisyo. Ang quercetin sa mansanas ay tumutulong sa pagkumpuni at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo, habang ang malusog na taba at potassium sa abokado ay pinapanatili itong malambot bukas at malakas. Ang resulta ay isang circulatory system na gumagana ng mas katulad noong kayo ay mas bata pa, na ginagawang hindi lamang isang alaala ang pagiging malapit, kundi isang masayang katotohanan muli. At kung ang dalawang prutas na ito ay kayang muling itayo ang pundasyon ng iyong katawan, isipin kung ano ang magagawa ng isang lasa ng tropiko. Susunod, tuklasin kung paano nilalabanan ng mangga at dalandan ang mga nakatagong pinsala sa loob ng inyong mga ugat at nagbubukas ng isang mas maliwanag at mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Mangga at dalandan. Ang mangga at dalandan ay hindi lamang nagdadala ng lasa ng tropiko. Naghahatid sila ng malakas na proteksyon laban sa isa sa mga pinakanakapipinsalang puwersa sa loob ng ating katawan, ang oxidative stress. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na sinisira ng oxidative stress ang kalusugan ng ating mga daluyan ng dugo na nagpapahina sa sirkulasyon at unti-unting kumukuha ng sigla at pagiging malapit na dati napaka-natural. Sa kabutihang palad, ang dalawang makukulay na prutas na ito ay puno ng mga antioxidant na tumutulong na pigilan ang pinsalang yon at ibalik ang natural na enerhiya ng inyong katawan. Ang mangga ay madalas na pinupuri dahil sa matamis at makatas nitong lasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa ilalim ng balat. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamina A at vitamina C, mga sustansyang lumalaban sa mga nakapipinsalang epekto ng mga free radical. Kapag nabawasan ng oxidative stress, ang inyong mga daluyan ng dugo ay nananatiling mas elastiko, tumutugon, at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Nangangahulugan iyon ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at isang katawan na mas madaling tumutugon sa mga sandali ng koneksyon. Sinusuportahan din ng mangga ang kalusugan ng balat at immune function
na nagdaragdag pa ng dahilan para regular itong kainin. Ang dalandan naman sa kabilang banda ay kilala na sa mataas nitong nilalaman ng bitamina C, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pag-iwas sa sipon. Mahalaga ang bitamina C para sa produksyon ng collagen na nagpapanatiling malakas at flexible sa ating mga daluyan ng dugo. Naglalaman din ang dalandan ng isang flavonoid na tinatawag na hesperidin na ipinakitang nagpapabuti sa daloy ng dugo at pangkalahatang paggana ng vascular system. Sa katunayan natuklasan ng pananaliksik na mapapanatili ng hesperidin, ang mga antas ng nitric oxide, ang mismong molekul na responsable sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagtataguyod ng sirkulasyon. Ginagawa nitong isang mahalagang manlalaro ang dalandan sa pagpapanatili ng malusog at kabataang daloy ng dugo hanggang sa ating mga senior years. Kapag magkasama ang mangga at dalandan, ay nagtutulungan bilang isang team upang labanan ng panloob na pinsala, palakasin ang sirkulasyon at pasiglahin ang inyong enerhiya mula sa loob. Ang kanilang matingkad na kulay ay sumasalamin sa buhay na pagbabagong idinudulot nila sa inyong katawan, isang paalala na ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin upang muling maramdaman ang sigla at pagiging sensual. Ang kapangyarihan ng pagpili at pagtitiyaga kung ano ang gagawin ninyo ngayon sa sandaling ito, ang siyang huhubog sa kung paano ninyo mararamdaman, paano kayo magmamahal, at paano kayo mabubuhay bukas. Ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating mga huling taon ay madalas na may mas malaking epekto kaysa sa mga ginawa natin noong ating kabataan. Ito ay dahil ang ating mga katawan ay nagiging mas tumutugon sa nutrisyon, mas sensitibo sa mga pagbabago sa pamumuhay at mas malalim na apektado ng aliinman sa kapabayaan o pangangalaga. Pagdating sa sirkulasyon at pagiging malapit, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong buhay para makaranas ng tunay na pagbabago. Nagsisimula ito sa isang bagay na simple at pamilyar, tulad ng mga prutas na inilalagay ninyo sa inyong plato. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga prutas, tulad ng granada, pakwan berries, kiwi, pulang ubas, mansanas, abokado, mangga, at dalandan, higit pa sa pagdaragdag ng sustansya sa inyong dieta ang inyong ginagawa. Aktibo ninyong sinusuportahan ang daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga ugat, at binibigyan ng inyong katawan ng mga kagamitan na kailangan nito upang maibalik ang natural na enerhiya at pagtugon. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagpapatong-patong. Ang mas maraming daloy ng dugo ay nagdadala ng mas maraming oxygen. Ang mas maraming oxygen ay nagdudulot hindi lamang ng pisikal na pagtugon, kundi pati na rin ng mas malinaw na pag-iisip, mas maraming enerhiya at isang panibagong pakiramdam ng sarili. Ang mas mabuting kalusugan ay nagdudulot ng mas mabuting relasyon. Lahat ay konektado, ngunit ang susi ay ang pagtitiyaga. Ang ginagawa ninyo, paminsan-minsan ay nakakatulong, ngunit ang ginagawa ninyo araw-araw ay nakapagpapabago. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 serving ng mga prutas na ito, araw-araw pag-inom ng sapat na tubig, isang magaan na paglalakad at paglalaan ng oras upang kumonekta sa inyong partner ay mga simpleng aksyon, ngunit nagdadala ito ng pangmatagalang resulta. Mararamdaman ninyong mas buhay, mas kaayon sa inyong katawan, at mas konektado sa taong mahal ninyo. Kaya't huwag nang maghintay, huwag sabihing balang araw. Ang inyong kinabukasan ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin ninyo ngayon. Ang katawan ay maaaring tumanda, ngunit ang diwa ay nananatiling bata kapag ito ay inaalagaan at pinangangalagaan. Magsimula ngayon sa isang pirasong prutas at hayaang lumago
ang maliit na pagpiling iyon sa isang bagay na maganda. Isipin na pagsamahin ang ilan sa mga prutas na ito sa isang smoothie, isang pang-araw-araw na ritual na maaring sumuporta sa inyong puso, sa inyong mga hormone, at sa inyong kaligayahan sa isang baso lamang. Iyon ay maaring maging bago ninyong sikretong sandata. Isang bagong simula bawat kagat. Kapag umabot ka sa isang tiyak na edad, madaling maramdaman na may mga bagay na lumipas na masiglang enerhiya, pagiging biglaan pagnanasa. Ngunit ang totoo, hindi kailangang maging ganoon. Ang ating tinalakay ay hindi lamang isang listahan ng mga masusustansyang prutas. Ito ay isang magiliw na paalala na nais pa rin ng inyong katawan na magtrabaho para sa inyo, hindi laban sa inyo. May kakayahan pa rin itong magpagaling tumugon at kumonekta kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Nakita natin kung paano pinapahusay ng granada at pakwan ang daloy ng dugo para sa mas malaking sensitivity, kung paano pinoprotektahan ng mga berry tulad ng blueberries at strawberries ang inyong mga daluyan ng dugo at ibinabalik ang pagiging flexible sa inyong sirkulasyon. Pinag-usapan natin ang kiwi at pulang ubas na tahimik na nagpapababa ng presyo ng dugo at nag-uudyok sa sariling sistema ng pagkumpuni ng inyong katawan. Nariyan din ang mansanas at abukado, mga pang-araw-araw na pagkain na nagpapatibay sa inyong mga ugat at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa puso. At sa wakas ang mangga at dalanda na lumalaban sa oxidative stress at gumigising sa inyong panloob na enerhiya mula sa loob. Lahat ng mga benepisyong ito ay makapangyarihan sa kanilang sarili, ngunit ang tunay na kinakatawan nila ay isang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili, kung paano ninyo pinipiling alagaan, hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong mga relasyon at ang inyong kagalakan. Ang pagiging malapit pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa karunungan ng ating katawan, sa ating emosyonal na lalim, at sa ating patuloy na pagnanais na maramdamang buhay at konektado ng buo at natural. Isang huling kaisipan mula sa inyong doktora. Bilang inyong doktora, kung may isang aral sa buhay na sana ay makuha ninyo mula sa ating talakayan ngayon, ito po iyon. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili sa pangangalaga sa sarili, lalo na sa ating kinakain, ay maaring magdulot ng malalim na pagbabago sa ating kalusugan, sigla at kakayahang kumonekta ng malalim sa iba anuman ang ating edad. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang inyong katawan at bilang resulta, pagyamanin ang inyong buhay. Ang pagkaing pinipili ninyo ang mga sandaling binibigyan ninyo ng prioridad at ang pag-ibig na patuloy ninyong pinangangalagaan, tunay na mahalaga ang mga bagay na yon. Sila ang humuhubog sa kung paano ninyo isasabuhay ang mga darating na taon. Dahil hindi ito tungkol sa tahimik na pagtanda, ito ay tungkol sa masiglang pamumuhay. Isang kagat, isang hakbang, isang araw sa bawat pagkakataon. Ang susunod ninyong kabanata ay nagsisimula ngayon at karapat-dapat ninyong maramdaman ang bawat sandali nito. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng ganap at totoo. Ngayon gusto ko namang marinig ang inyong saloobin. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo mula sa ating talakayan na balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaring magbigay inspirasyon sa iba, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nahanap ninyong nakatutulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Maraming salamat sa inyong pagsama para sa isang buhay na isinasabuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin.